ang gobyerno sa bawat sulok ng ating bansa. Kasama ang mga programang tunay na may malasakit at mga serbisyong diretsyong maihahatid sa bawat tahanang Pilipino. Bilang isang waray-waray, tinupad din ng Pangulo ang kanyang pangako na magdala ng malalaking proyekto na hindi lang pangarap, kundi tunay na pinapakinabangan ng bawat isa sa ating rehiyon. Samahan niyo po kami at tunghayan ang mga proyektong naipatupad ng ating administrasyon. Mga proyekto para sa ating kinabukasan, para sa ating kabuhayan, at para sa ating bayan. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., binigyang atensyon ang Tacloban City sa lalawigan ng Leyte na tuloy-tuloy ang pagbangon matapos ang hugupit ng Super Typhoon Yolanda. Mahigit isang dekada na ang nakakaraan. Isa sa priority programs ang Tacloban Disaster Risk Reduction Master Plan na tinaguri ang One Resilient Team, Tacloban, at ipapilot test sa 2 barangay. Layo ng proyekto na bawasan ang pagbaha sa pilot areas sa pamamagitan ng engineering interventions tulad ng shoreline pond restoration, pagtatanim ng mangrove, emergency management at early warning systems. Binigyang katuparan ni Pangulong Marcos Jr. ang matagal ng pangarap ng mga magsasaka na magkaroon ng sariling titulo sa lupang kanilang sinasaka. Siya mismo ang namahagi ng Certificates of Land Ownership Award sa Agrarian Reform Beneficiaries sa Tacloban City. Bukod pa sa pagbibigay ng support services interventions gaya ng farm-to-market roads, irrigation projects, farm machinery at mga tulay sa ilalim ng proyektong pang-agraryong tulay para sa bagong bayanihan ng mga magsasaka. Inanunsyo rin ni Pangulong Marcos Jr. ang pagsasaayos ng Daniel Z. Romualdez Airport sa Tacloban. Kasalukuyang itinatayo ang passenger terminal building at iba't ibang pasilidad para sa mas komportableng biyahe ng mga pasahero at mas maayos na serbisyo ng paliparan. Alinsabay sa rehabilitasyon ng airport ang pagpapagawa ng Tacloban City Causeway na magpapabilis sa biyahe mula sa syudad at papuntang paliparan. Bibigyang solusyon din ang problema sa trapiko at pagbaha sa boundary ng Tacloban City at kalapit na bayan ng Palo sa itatayong Tacloban-Palo Diversion Road. Pagdating sa kalusugan, personal na binigay ni Pangulong Marcos Jr. at unang ginang Liza Araneta Marcos ang Lab for All Mobile Laboratory para sa Tacloban. Dahil dito, nabibigyan na ng libreng serbisyong medikal at lab test ang mga katutubo at malalayong komunidad sa Tacloban. Para matugunan ang problema ng involuntary hunger at malnutrition, ipinapatupad ang programang Walang Gutom sa Tacloban. Ang mga napiling beneficiaries ay nakakatanggap ng 3,000 pisong food credit sa kanilang electronic benefit transfer card para may pambili ng food supplies accredited retailers ng Department of Social Welfare and Development. Pinapalakas ang digital connectivity at infrastructure sa Tacloban sa pamamagitan ng Digital Cities Program. Kabilang na ang Tacloban sa 25 digital cities sa buong bansa at isa ng magandang destination ng Information Technology and Business Process Management o IT-BPM, mapalokal o international, na inaasahang magpapalakas ng job creation at revenue generation sa loob ng 5 taon. Pinapalakas din ng Administrasyong Marcos ang kakayahan ng bawat Pilipino na magtatag ng sariling negosyo. Sa Tacloban City, marami na ang benepisyaryo ng startup, investment, business opportunity and livelihood o programang SIBOL matapos magsagawa ng bagong Pilipinas Servisyo Fair. Sisiguraduhin ng pamahalaan na tuloy-tuloy ang suporta at pagbibigay ng assistance sa kanila upang maging matagumpay ang itinatag nilang mga negosyo. Sa ilalim ng bagong Pilipinas, walang maiiwan na Pilipino sa pag-asenso. Kaya naman po, nakita naman po ninyo, may kaunti tayong video na nakita ninyo yung mga ibang malalaking proyekto at malaking programa na ginagawa natin at nating nabuo na sa nakaraang 2 taon. Yan po ay simula pa lang. Tutuloy-tuloy pa natin yan, palalawakin pa natin yan at kailangan ko po na meron tayong mga kasama, meron tayong mga kakampi sa Senado. Ito na po ang tutulong sa atin sa Senado pagkatapos nyong ihalal sila bilang senador sa Mayo ng eleksyon natin. Ay nga gabi, Tacloban! Maraming salamat sa inyong napakainit na salubong na ibinigay sa grupo natin na alyansa ating mga kandidato para sa Senado
na nandito ngayon sa inyo kasama sa Tacloban. Maraming salamat at kami po ay nandito upang ipakilala sa inyo at ipagmalaki sa inyo ang mga kandidato ng alyansa na para sa Senado sa darating na halalan itong Mayo. Alam niyo po, ako naman, napakadali po ng aking naging trabaho dahil po napakadali po na ipakilala ang ating mga membro ng Senate ticket ng alyansa upang po, dahil po naman kung titignan po ninyo, ay talaga naman sila ang pinakakilalang, pinakamagaling, pinakamahusay, pinakamasipag, at pinakamahabang karanasan na tumutulong, na tinaya ang kanilang mga buhay para sa serbisyo publiko. Ito po ang naging alyansa. Bakit po naging alyansa ang tawag sa amin? Kung maalala po ninyo, ang mga eleksyon, mga kampanya, kapag naglalabasan po yung mga kandidato, kadalasan po pare-pareho yung suot na t-shirt, parehong kulay lahat. Ngunit kami ay naiba. Naiba dahil kami ay iba't ibang partido ang pinanggalingan. Ngunit dahil sa aming panindigan, na dapat na kung talaga tayo ay tapat na magserbisyo sa publiko, dapat tayo ay lahat na nagtutulungan, dapat lahat tayo ay magkaisa, dapat lahat tayo iniisip lamang ang kapakanan ng taong bayan at kung paano pagandahin ang Pilipinas. Yan po ang grupong alyansa na nasa harap po ninyo ngayon. Napakapalad ko po dahil iniisip ko po bilang Pangulo ay kailangan po natin ang mga tulong ng ating mga senador. Lahat po ng ating gagawin, lahat po ng ating mga programa, mga project, lahat po ng aming binibigay na tulong sa taong bayan, ay kailangan po natin na ang mga senador ay nandyan kasama natin upang maging mabilis ang pag-deliver ng serbisyo na para sa taong bayan. Tignan po natin, alam niyo po, kung narinig niyo po naman sila, kilalang-kilala naman ninyo na sila, nakita naman ninyo na sila magagaling po. Marami nang nagawa na itulong sa tao. Narinig naman po ninyo ang kanilang mga pinaplano. At ano pa ang kanilang nais gawin sa darating na panahon upang patuloy ang kanilang pagserbisyo sa publiko. Kaya naman po ay hindi lang ito kagaya ng mga kung minsan ay nagpapangako at hindi naman natutupad dahil meron na po silang pinakita na performance noon pa. Dahil, pag pinagsama-sama mo itong lahat, wala nang kasing lakas na ticket na lumalabas ngayon na para sa halalan sa Mayo. Ito na ang pinakamagagaling na aming makita, na aming magiging katulong, maating magiging kasama.